Kayla, anak? Kayla? Sigaw ng isang babae sa gitna ng grocery. Napalingon siya sa paligid at bumilis ang tibok ng puso niya nang hindi niya makita ang kanyang nag-iisang anak na si Kayla. Kayla! Sigaw nitong muli, ngunit hindi niya natagpuan ang kanyang anak. Iniwanan niya ang cart na puno ng groceries. Mabilis siyang tumakbo para hanapin ang anak nito mula sa malalaking stalls na division ng mga grocery. Isa na lamang ang nasa isip niya, ang ipaalam sa gwardya na nawawala ang kanyang anak. Manong guard! Napatingin sa pagtakbo ang dalaga nang makita niya ang kanyang anak na nakarga ng isang pamilyar na lalaki. Kaharap nito ang security guard at kinakausap. Mami! Sigaw ng anak niya si Kayla nang makita siya nito. Dahilan para lingunin siya ng lalaking may buhat dito. Kelvin? Bigkas nito sa pangalan ng binata. Vien! Napaawang ang labi niya nang makilala siya nito. Mabilis na kinuha ni Vien ang kanyang anak sa bisig ni Kelvin. Patulala naman si Kelvin sa laki ng ipinagbago ni Vien sa kanyang pisikal na anyo. Sobrang namiss kita, Vien. Gusto kitang yakapin. Sa isip ni Kelvin na hindi naman niya pwedeng bigkasin. Sir, hindi ko na ho ba i-report ang bata? Siya po bang ina nito? Tanong ng security guard. Oo, ako nga magulang niya. Salamat po, sabi ni Vien at naglakad na. Tatakasan na sana niya si Kelvin, ngunit tinawakan nito ang kanyang braso. Bakit ba? Inis na sabi ni Vien. May anak ka na pala. Sino ang ama? Tanong niya. Napaiwas ng tingin sa kanya si Vien dahil hindi pwedeng malaman ni Kelvin na siya ang ama nito. Wala ka nang pakialam doon. Vien, it's been a long time. Matagal tayong hindi nagkita. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ng binata sa kanya. Ano pa bang pag-uusapan natin, Kelvin? About our past. Past is past, Kelvin. Hayaan mo akong ipaliwanag sa iyo ang lahat ng nangyari noon. It's been 6 years at hanggang ngayon hindi pa rin kita nakakalimutan. Kelvin, 6 na taon na. Sa 6 na taon na yon, naging masaya ako kahit wala ka. Kinaya kong wala ka, kaya huwag mo nang guluhin ulit ang buhay ko. Pwede? Bien, please. Nagmamakaawa ko sa iyo. Pakinggan mo ako. 6 years ago, pinakinggan mo ba ako? Hindi naman, di ba? Mabilis na tumalikod si Vien bago pa tuluyang bumuhos ang luha nito dahil sa sakit na iniwan ng binata sa kanya. 6 years ago, namumuhay lamang si Vien kasama ang kanyang nag-iisang kapatid na si Sam sa isang maliit na bahay sa Quiapo, Metro Manila. Tahimik lamang ang buhay ni Vien bago dumating si Kelvin. Flashback, 6 years ago. 6,000 lang? Tanong ni Vien sa boss nito. O bakit? Nagrereklamo ka ba? Galit na tugon ng boss nito. Bossing, baka pwedeng dagdagan mo. Nasa ospital pa rin kasi ang kapatid ko. Pagmamakaawa ni Vien. O ito, 1,000. Bonus mo yan dahil magaling kang umarte sa simbahan kanina. Napangiti si Vien. Sapat ng 7,000 para mabayaran niya ang utang nito sa ospital at makakakain sila ng kanyang kapatid. Bukas ulit. Si Vien naman ang mangunguha ng wallet. Sabi ng boss nila. Napangiti si Vien. Ito lang ang kabuhayan nila. Gumagawa sila ng eksena malapit sa simbahan ng Quiapo at ang lahat ng manonood na tao sa kanila ay kanilang nanakawan dahil wala na ang magulang ni Vien at naiwan sa kanya ang kapatid nitong may sakit. Ito na lang ang tanging paraan upang magkapera siya. Alis na ako, boss. Bukas na lang, sabi niya. Sa kanyang paglalakad, dumaan siya sa maliit na eskinita, pauwi sa kanyang maliit na bahay. Nakita niyang isang lalaking walang saplot pang itaas ang pilit pumapasok sa loob ng malaking drum. Hoy, sino ka? Sigaw ni Vien. Shhh! Namanga si Vien sa kagwapuhang taglay ng lalaki. Mayroon itong magandang pangangatawan, maputi, matangos ang ilong, at may mapupungay na mga mata. Anong gagawin mo dyan? Tanong niya. Hindi siya sinagot ng lalaki dahil tuluyan na itong pumasok sa drum. Isang grupo ng lalaki ang dumaan sa harapan niya. Aray!
Reklamo ni Vian nang buguin siya nito. Napasandal siya sa malaking drum at inis nitong pinagpag ang nadumihang damit niya. Miss, may nakita ka bang lalaki? Walang damit, may sugat sa binti. Tapos maputi at ganito katangkad. Tanong ng isang lalaki na kasama ng mga bumangga sa kanya. Napag-alaman niyang ang lalaking nasa loob ng drum ang hinahanap nila. Dumiretso doon, palabas ng kalsada. Pagsisinungaling ni Vian. Bilis, doon daw. Sigaw ng lalaki. Lahat sila ay mabilis na tumakbo papalayo. Nang mawala na sa paningin niya ang grupo ng kalalakihan, ay binuksan ni Vian ang drum at nakitang pawis na pawis ang binata sa loob nito. Okay ka lang ba? Tanong ni Vian sa binata. Papatayin nila ako. Habang hiningang sambit ng lalaki. Bakit naman? Tanong niya. It's a long story. Lumabas ang lalaki sa drum at nakita ni Vian ang dumudugo nitong binti. Ang daming dugo. Gulat na sabi ni Vian. Mabilis niyang inilabas ang kanyang panyo para talian ang sugat nito. Sumama ka muna sa akin. Sigurado akong may atraso ka sa mga yon, kaya ka hinahanap. Sabi niya. Inakay ni Vian ang binata patungo sa kanyang bahay. Nang makarating sila doon, ay pinaupo ni Vian sa kama ang binata. Habang sinasarado ni Vian ang mga bintana ng bahay ay napapadaing sa sakit ang lalaki. Sino ka ba? At anong atraso mo sa kanila? Tanong ni Vian nang naiisip niyang baka sindikato rin ito kagaya niya. Wala akong atraso sa kanila. Sagot ng binata. Nagdala ng isang basong tubig si Vian at ibinigay sa lalaki. Thank you for saving me. I am Kelvin. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Vian, Mr. Pogi, nakangiti niyang sabi. Naubos ng binata ang tubig na ibinigay ni Vian. Kung wala kang atraso, bakit ka nila papatayin? Tanong niya. Hindi mo na kailangang malaman. Pero dahil iniligtas kita, kailangan mo magbayad. Sabi ni Vian. Itinuro ni Vian ang relo ng original Rolex na suot ni Kelvin. Kung isasanla ni Vian yon, ay malaking halaga ng pera ang makukuha niya. Okay, have this. Mabilis na hinubad ng binata ang kanyang suot na relo at ibinigay sa dalaga. Taga saan ka ba? Ihatid kita sa pamilya mo. Can I stay here, please? Hindi ako pwedeng lumabas at magpagala-gala. Hinawakan ng binata ang kamay ni Vian. Paano ako makakasigurado na mapagkakatiwalaan ka? Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. You saved my life. Pinagkatiwalaan kitang hindi mo ituturo kung nasaan ako kanina. Tapos sumama ako sa iyo. Hindi ako nakakatakbo. May sugat ang paa ko. Sa bagay, mahirap na't baka modus ito. Gawain ko pa naman yon. Natatawang sabi ni Vian. Napakunot ang noo ni Kelvin dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng dalaga. Pero ang importante sa kanya ngayon ay natakasan na niya ang mga armadong lalaki na nais pumatay sa kanya. Lilinisin ko lang yung sugat mo. Sumama ka sa akin. Huhugasan natin sa banyo. Sabi ng dalaga. Pinanood ni Kelvin na linisin ni Vian ang sugat nito. Napatitig si Kelvin sa maamong mukha ni Vian. Hindi niya maitatanggi ang natatagong ganda ng dalaga. Ilang taon ka na? Maya-maya tanong ni Vian. 23. Kuya pala dapat kita. 21 pa lang ako. Pero magto-22 na next month. Sabi ulit ng dalaga. Tumango naman ang binata. Naisip pa rin nito kung paano maaayos ang problema ng kanilang pamilya. Lingid sa kaalaman ni Vian na isang bilyonaryo pala ang kanyang kasama. Tagapagmana ng malaking kumpanya si Kelvin. Dahil malapit nang magkaroon ng malubhang karamdaman ang kanyang ama, inilipat na sa pangalan nito ang lahat ng ari-arian at business. Dahil nalaman ito ng mga katunggalin ng ama niya sa trabaho, ay hinanap siya ng mga ito at kinidnap. Tumakas lamang siya upang mabuhay pa. Ipinagdarasal ni Kelvin na mahuli na ng mga pulis ang mga taong nagtatangka sa buhay niya. Ngunit sa sobrang yaman ng mga ito, ay maaari nilang tapatan ng pera ang mga pulisya at abogado. Okay na, subukan mong tumayo.
Hinawakan ni Vian ang kamay ni Kelvin. Sinubukang tumayo ni Kelvin, ngunit hindi niya kayang itukod ng matagal ang paa nito dahil sa kumikirot niyang sugat, dala ng pagpukpok ng mga lalaki sa kanyang binti habang tumatakas ito. Hindi ka nga makakatakbo, sabi ni Vian at dinala ni si Kelvin sa kama nito. Magpahinga ka muna, huwag kang aalis habang wala ako. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung kapatid ko, nasa ospital siya ngayon. Sagot ng dalaga. Hinagisa ni Vian ang lalaki ng isang malaking t-shirt nito. Anong nangyari sa kapatid mo? Tanong ni Kelvin habang sinusuot ang bigay ni Vian. Na-dengue siya, magdadalawang linggo na sa ospital. Babalikan na lang kita dito? Tumango ang binata at pinanood na lumabas ng bahay si Vian. Narinig na lamang ng lalaki ang kalansing ng susi mula sa labas. Napagtanto ni Kelvin na inilak ni Vian ang bahay. Did you thought that I'll leave? Hindi naman niya kailangang ikandado ang pinto. Bulong ni Kelvin sa sarili. Nahiga ang binata sa maliit na kama ni Vian at nagpahinga dahil wala siyang tulog habang inililigtas ang kanyang sarili. Nagising si Kelvin sa tapik na nararamdaman niya sa kanyang braso. Gumising ka muna. Bumili ako ng lutong ulam sa labas. Hindi ka pa kumakain mula kanina. Narinig niyang boses ni Vian. Pagdilat ng mga mata nito, ay madilim na sa labas. Bukas ng ilaw sa silid at sa harapan niya ay may maliit na lamesa. Sa ibabaw nito ang isang platong kanin at ulam. Kumain ka na. Kanina ka pa natutulog. 7:00 na. Inilapag ni Vian ang baso sa lamesa. Thank you. Pangako kong ibabalik ko lahat ng kabutihan mo. Dapat lang. Naupo sa tabi niya ang dalaga. Ikaw ba? Hindi ka ba kakain? Tanong ng binata. Kumain na ako sa ospital. Sabay kami ng kapatid ko. Kumusta nga pala ang kapatid mo? Medyo okay na. Hindi gaya last week. Pero kailangan pa kasi siyang bantayan dahil bumabalik-balik ang lagnat niya. Kung hanggang bukas wala na siyang lagnat at maganda na ang resulta ng lab test niya, sa isang araw ay uuwi na siya dito. Ilang taon na ba ang kapatid mo? 15 years old na. Nasaan ang magulang nyo? Wala na. Matagal na kaming ulilang lubos. Sorry for your loss. Si Sam na lang ang meron ako. Kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sam is your brother? Oo. Bakit nga pala English ka ng English? Siguro mayaman ka. Biro ni Vian. No. Pagsisinungaling ng binata. Sa isip ng binata ay mas mabuti nang itago niya muna ang kanyang identity. Dahil hirap na siyang magtiwala ngayon. Nanganganib ang buhay niya. Nakapagtapos ka siguro ng pag-aaral. Kaya ang dali lang sa'yo ang mag-English. Tumango si Kelvin habang kumakain nito. Ako kasi, high school lang ang natapos ko. Nung nawala kasi si Papa, wala na akong aasahan kundi ang sarili ko. Hindi na ako nag-college. Tapos yung kapatid ko na lang ang pinag-aaral ko. Nagtatrabaho na lang ako ngayon. Anong trabaho mo? Hindi kaagad nakasagot si Vian. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba ang totoo dahil baka isumbong pala siya ng binatang kaharap sa pulisya kapag nalamang illegal ang trabaho nito. Ikaw muna, ano bang trabaho mo? Pagbaling ni Vian kay Kelvin. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. May posisyon ako doon. Staff ka sa isang kumpanya? Talaga ba? Ang galing mo naman. Alam mo bang pangarap kong makapasok sa mga building dito sa Maynila? Sawang-sawa na ako dito sa squatter at palengke. Mahinang natawa ang binata sa pananalita ng dalaga. Napagtanto niyang masaya pala kakwentuhan ito. Hindi nila namalayan ng oras dahil sa napasarap na kwentuhan patungkol sa karanasan nila. Kahit ba hindi lahat ng kinukwento nila ay totoo. Matutulog na ako, Kelvin. Maaga pa ang trabaho ko bukas. Nagulat naman si Kelvin nang makitang naglagay ng telang sapin si Vian sa sahig. Teka, dito ka na lang matutulog? Ako na dyan. Hinawakan ni Kelvin ang kamay ni Vian upang pigilan ito sa paglalatag. Nagkatinginan ang dalawa at tila ba may kuryenteng dumaloy sa kanilang katawan
Dahilan para bumilis ang tibok ng puso nila. Kasi may sugat ka. Hindi komportabling matulog sa sahig. Napaiwas ng tingin si Bien dahil sa pagkailang nito. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa magagandang mga mata ng binata. Nagiinit ang pisngin nito sa kilig at ayaw niyang ipahalata ito. Ikaw nang nagsabi, Bien, hindi komportabling matulog sa sahig. Kaya ako na dyan. Dahil akong lalaki. Magtabi na lang tayo sa kama. Kung okay lang sa'yo. Nailang nawi ka ni Bien. Sige, hindi na tumanggi pang binata sa oportunidad na makatabi ang babaeng kagaya ni Bien. Tila ba nahulog ang loob ni Kelvin sa dalaga kahit na isang araw pa lamang silang magkakakilala. Kinabukasan ay nagising si Bien, nakatabi pa rin si Kelvin. Napangiti ito sa kilig nang makita ang tila anghel na mukha ni Kelvin. Sobrang gwapo. Kailan ba siya huling naligo? Bakit parang palagi siyang bagong ligo sa bango nito? Kahit pawis na pawis siya, ay napakabango pa rin nito. Sa isip ng dalaga, hindi nakakasawang tingnan ang mukha ng binata. Tumayo na siya para gumayak. Naglaga lamang siya ng itlog bilang almusal. Iniwan niya si Kelvin at pinuntahan ng kapatid niyang nasa ospital. Dinalhan niya ito ng pagkain at binihisan. Ate, parang hindi nawawala ang ngiti mo. Anong meron? Masaya lang ako. Dahil bukas, ay uwi ka na. Makakabalik ka na rin sa pag-aaral mo. Hindi ate eh. Bago pa sabihin ni Doc na makakauwi na ako eh. Ang saya-saya mo na? Ha? Hindi ah. Oo, kitang-kita kong pagpasok mo dito nakangiti ka na. Kasi naman Sam, feeling ko may boyfriend ako. Napatakip ng bibig si Bien at pinipigilan ng halak nito sa kilig. Sino naman? Pinatulan mo ba yung lasinggero na si Edric? Nawalang ngiti sa labi ni Bien dahil nabanggit na naman ni Sam ang lalaking kinaiinisan niya. Nakatira yun sa kabilang kalsada at ilang taon nang nagkakagusto sa kanya, ngunit ilang beses niya itong nire-reject. Kadiri ka, hindi ko papatulan yon. Kung hindi si Edric, sinong nagpapangiti sa'yo? Malalaman mo bukas pag uwi mo sa bahay. Sa bahay? Nasa bahay ba siya? Secret. O siya, magtatrabaho muna si ate. Magpahinga ka lang dyan. Umalis na si Bien at nilakad ang simbahan. Halos isang oras siyang naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Wala naman siyang magawa dahil hindi na siya pwedeng gumastos pa. Bien, kanina ka pa namin hinihintay. Sinalubong siya ng kanyang kaibigan na si Ella, ang kasama niya sa illegal nilang gawain. Nanonood na ba si Bossing? Oo, nakabantay sa likod ng malalaking puno. Akin na yung bag na paglalagyan ng mama kukuha. Pagkabigay ni Ella kay Bien ng tote bag ay mabilis na umaksyon ng makasama niya. Gumawa sila ng iskandalo. Nagsisigawan sila dahil para makakuha ng atensyon ng mga tao. Nagkaroon ng pagkakataong magnakaw si Bien. 10 minuto lamang ang itinagal ng kanilang ginawa. Hindi pa tapos ngunit may mga barangay tanod nang dumating. Mabilis na sumibat ang mga kasama ni Bien sa tagpuan nila. Dinala ni Bien ang mga nakolekta nito. Sinong nagsumbong sa tanod? Galit na galit ang boss nila at nagdadabog. Isang good Samaritan na naman, bossing. Sabi ng kasamahan nito, sabay bukas ng mga wallet at inilabas ang mga pera. Puro yata barya ang nakuha natin ngayon. Muntik na kaming mahuli ng mga tanod. Hingal na sambit ni Ella nang pumasok ito sa hideout nila. Ang baba ng kita natin ngayon. Wika ng boss nila. Epal kasi. Bukas na lang ulit. Hindi. May misa mamayang gabi. Pas muna ako, boss. Uwi na kasi bukas yung kapatid ko. Marami akong asikasuhin. Singit ni Bien. Inabutan siya ng 3,000 ng kanyang boss. Salamat, bossing. Nakangiting umuwi si Bien. Pagdating niya sa bahay ay nagulat siya nang maabutan niyang nakatayo sa tapat ng lababo si Kelvin. O Kelvin, okay na ba ang sugat mo? May bakas ng pag-alala ang boses ni Bien. Bien, nandito ka na pala. Nagluluto ako ng tanghalian natin.
Naisip ni Kelvin na ipagluto si Vian. Gusto niya magkagusto sa kanya ang dalaga dahil sa cooking skills nito. Nasa food industry sila at food technology ang tinapos na kurso ng binata. Ang bango. Ginamit ko yung karne na nasa refrigerator ninyo. Pangako, papalitan ko. Gusto sanang mainis ni Vian kay Kelvin dahil tinabi niya ang karne na yon para sa pag-uwi ni Sam. Ngunit wala siyang nagawa. Tila ba na-hypnotize si Vian sa aroma ng niluluto nito. Ayos lang. Makakabili na nga ulit ako ng stock dito sa bahay. Matanong ko lang, tapos na ba kaagad ang trabaho mo? 3 oras ka palang nawawala Tapos uwian nyo na kaagad. Napatigil si Vian at mabilis na nag-isip ng alibay. Actually, babalik pa ako. May kasama naman akong tindera kaya siya munang nagbantay. Dadalhan ko rin kasi ng lunch si Sam. Mabuti naman pala at mabait ang kasama mong tindera. Napangiti na lamang si Vian at ayaw nang dagdagan ang kasinungalingan niya sa binata. Ikaw ba, kumain ka na rin? Ipaghahain kita. Gusto mo? Malambing na sambit ng binata. Nakaramdam ng kilig si Vian at nilapitan niya ito. Ako na. Total ikaw ang nagluto. Ako naman ang maghahain. Naisip ni Vian na para silang mag-asawa. Tila ba nahuhulog na ang loob nito sa binata? Maupo ka na, sabi ni Vian kay Kelvin habang kumukuha ng plato nila. Pinati ni Kelvin ang kalan at naupo sa harapan ng maliit na lamesa. Pinanonood niyang ipaghahain siya ni Vian. Mas lalong lumambot ang puso nito sa dalaga. Naalala nito ang kanyang yumaong ina na palagi siyang pinaghahain sa lamesa. Kapag kaharap niya si Vian, ay tila ba naiibsan ang sakit na nararamdaman niya mula sa sugat nito. Kain na, sabi ni Vian at sinandukan ng kanin ang plato ni Kelvin. Napakasarap. Walang-wala ang luto ng mga karinderya dito. Ngayon na ako nakatikim ng ganito kasarap na putahe. Napapintig ang tenga ni Kelvin sa papuri ni Vian sa luto nito. Kinabukasan ay sinundo na ni Vian si Sam sa ospital at inuwi sa kanilang bahay. Nabigla si Sam nang makita niya si Kelvin. Hello, I'm Kelvin. Pagpapakilala ni Kelvin kay Sam. Ito ba yung sinasabi mo, ate? Yung soon to be. Mabilis na tinakpan ni Vian ang bibig ni Sam. Kung ano-ano nang naiisip mo, siguro dahil sa mga gamot na ininom mo. Support ko kayo ni ate. Bagay nga kayo. Maganda. Guwapo. Bolero? I agree. Napatigil si Vian sa sinabi ni Kelvin. Gusto niya rin ba ako? Baka mamaya sinasabayan niya lang ang trip ng kapatid ko. Bulong ng isip ng dalaga. Kuya na ba kita? Bukod kasi sa ate, gusto ko rin ng kuya. Mabilis na inakbayan ni Kelvin si Sam. I can be your kuya if you want to. Talaga kuya? Yes. Salamat nga din po pala sa niluto mong ulam kahapon. Sobrang sarap. Alam niyo po bang si ate ay hindi magaling sa pagluluto? Kaya lagi siyang bumibili ng lutong ulam sa karinderya. Sam naman, huwag mo nga akong i-bash kay Kelvin. Ipagluluto kita palagi. Ano-ano bang paborito mo? Tanong niya. Madami kuya. Sana kayo na lang ni ate ang magkatuluyan. Para naman araw-araw masarap ang pagkain. Nakakasawa na yung itlog na nilaga ni ate. Hoy, hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo, Sam. Kung papayag ang ate mo, dililigawan ko siya. I like your sister. Nagkaroon ng lakas ng loob magsalita si Kelvin nang tunay niyang nararamdaman. Napaawang naman ang labi ni Vian. Daman nito ang pamumula ng pisngi niya. Ano? Nabigla ba kita? I'm sorry. I just don't know how to tell you that I really like you. Bumilis ang tibok ng puso ni Kelvin. Pakiramdam niya ay ire-reject siya ni Vian. Actually, pumapayag ako ligawan mo. Napayo ko si Vian sa hiya. Talaga? Napangiti si Kelvin at nagkaroon ng pag-asa ang puso nito sa pag-ibig. Dahil dyan, dapat tayong mag-celebrate. Gagawa ako ng champurado bilang merienda natin. Paborito ko yun, kuya. O sige,
Bibili ako ng sangkap. Dito lang kayo. Magpahinga ka muna, Kelvin, para lilinisin natin yung sugat mo pagbabalik ko. Napangiti si Kelvin. Bihira lamang siya makakilala ng babaeng kagaya ni Vian. Kaya ayaw na niya itong pakawalan pa. Your sister is so strong. Nagagawa niyang buhayin ang sarili niya at ikaw? She's persistent, caring, loving, lahat na ata na sa kanya. Tama ka, kuya. Sobrang bilib ako kay ate. Lahat hahamakin niya para sa pamilya namin. Alam mo, ang daming sumubok manligaw dyan kay ate. Pero sa'yo lang pumayag. Kadalasan kasi, takot sila kay ate. Matapang kasi yan. Napangisi si Kelvin nang maalala niyang tinarayan din siya ni Vian noong una silang nagkita. Kulit mo? Sabi nga wag mo akong sundan. Nawala ang ngiti ng dalawa nang marinig nila ang boses ni Vian mula sa labas ng bahay. Tila ba nawala ang sakit ng binti ni Kelvin at mabilis na lumakad papalabas. Hoy, basugulerong Edric, layuan mo nga ate ko. Akmang hawakan ni Edric ang braso ni Vian, ngunit mabilis na lumapit si Kelvin para harangin ito. Ano bang problema mo? Matapang na humarap si Kelvin. At sino ka naman, ha? Away magsyota to, kaya umalis ka sa harapan ko o tatamaan ka sa akin. Tama na Edric, hindi kita syota dahil siya ang syota ko. Hinawakan ni Vian ang kamay ni Kelvin. Tila ba huminto sa pagpintig ang puso ni Kelvin. Alam niyang hindi ngayon ang tamang panahon ng kiligin. Shut up! Kahit kailan, hindi papatol si Vian sa kagaya mo. Look at you. Do you even take a bath? Bars! Supportan ni Sam kay Kelvin. Akmang susugod si Edric nang dumating ang barangay tanod. Nagulat naman si Kelvin nang mabilis na nawala sa tabi niya si Vian. Tama na Edric, lasing ka na naman. Sigaw ng tanod at kinuha ang lalaki. Hinanap ni Kelvin si Vian at natagpuan ito sa loob ng bahay. Nagugutom na ako, Kelvin. Lutuin mo na ito. Nailang nasabi ni Vian. Puno ng kaba ang puso ni Vian dahil sa mga barangay tanod. Akala niya ay makikilala siya at huhulihin. Pakiramdam niya ay lagi siyang wanted ng pulisya, kahit hindi naman. Pagsapit ng dilim ay naramdaman ni Kelvin ang pagbukas ng pinto, dahilan para magising ito. Napatingin siya sa orasan. Alauna pa lamang ng madaling araw, pero lumabas na si Vian. Agad niya itong sinundan. Malakas na hikbi ang narinig niya dahilan para mag-alala ang binata sa talaga. Vian? Nang makita ni Vian si Kelvin, ay mabilis niya itong niyakap. Nahihirapan na ako. Nakukonsensya ako pero wala akong magawa. Ang hirap mabuhay. Ang hirap maging matatag ng matagal. Hindi alam ni Kelvin ang pinagdadaanan ni Vian, ngunit gusto niyang iparamdam sa dalaga na dinadamayan niya ito. Shh! Nandito lang ako. I promise. Kapag naging maayos ang lahat, in the right time, I'll make your life easier and I'll make you the happiest person alive. Salamat, Kelvin. Ayoko lang kasi ipakita kay Sam ang pag-iyak ko. Kailangan maging malakas ako sa paningin niya para maging modelo ako sa kanya na dapat maging matatag din siya. Vian, crying doesn't mean you're weak. It's a process of releasing your pain and becoming stronger. Napangiti si Vian sa sinabi ni Kelvin. Sa wakas ay nagkaroon siya ng masasandalan. Taong dadamayan siya. Maraming salamat, Kelvin. Baka ni Vian ang pisngi ni Kelvin at dala ng emosyon nito ay hinalikan niya sa labi ang binata. Akala ni Vian na isang mabilis na halik lamang iyon, ngunit tumugon ang binata sa kanyang halik. Dahilan para tumagal ito. Napaya po si Vian kay Kelvin. Habang patuloy lamang sila sa pag-angkin sa labi ng isa't isa, tila may biglang nabuhay sa katawan ng binata nang malasap nito ang malambot at matamis na labi ni Vian. Kaya hindi niya napigilan ang mapaungol ng mahina. Nadala din si Vian sa bango ng hininga ni Kelvin, kaya ikinawit pa nito ang mga dalawa niyang kamay sa batok ng binata. Ngayon lang naramdaman ni Vian na para bang gusto niyang mas lumalim pa ang halikan nila habang matiin na nakapikit ito at ninanamnam ang labi ni Kelvin. Pero bigla siyang napamulagat nang kumislot ang mga tigas na bagay na yon
na nakaharang sa magkadikit nilang katawan. Para namang binuhusan ng malamig na tubig ang binata nang mapagtantong tila nagulat si Vian sa pagpitlag ng kanyang itinatagong alaga. Sorry, sabi nito na tila napapahiya sa nangyari. Lumipas ang ilang araw. Naging maayos ang relasyon ni Kelvin at Vian, ngunit dumating ang oras na sinundan ni Kelvin si Vian sa kanyang trabaho. Pakiramdam ni Kelvin ay marami ding tinatago si Vian kahit na open naman sila sa isa't isa. Simbahan? Akala ko ba tindera si Vian? Tanong ni Kelvin sa sarili. Isang grupo ng kababaihan ang nagtalo sa gilid ng simbahan. Kitang-kita ni Kelvin si Vian na kinukuha ang pitaka sa loob ng bag ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan nito. Nagnanakaw si Vian? Mabilis niyang nilapitan si Vian upang itigil na ang ginagawa nito. Kelvin? Anong ginagawa mo dito? Nagulantang si Vian nang makita niya si Kelvin sa kalagitnaan ng trabaho nito. What are you doing? Kelvin, magpapaliwanag ako. Let's go. Stop this. Hinawakan ni Kelvin ang braso ni Vian at hinila ito. Kelvin, please. Huwag ka muna magalit sa akin. I'm not mad, Vian. I just need answers. Why are you doing this? Akala ko ba may trabaho ka? Napatigil sila sa paglalakad. Sumandal si Vian sa isang pader kung saan walang masyadong tao. Tuluyan siyang napaluha. Sorry, Kelvin. Takot na takot akong malaman niyo ang totoo. Wala akong trabaho. Hindi totoong tindera ako. Ito lang ang paraan para mabuhay kami ni Sam. Maniwala ka sa akin. Kelvin, hindi ko ginusto ito. Hindi ko ginustong maging magnanakaw. Dahan-dahang napaluhod si Vian. Tanging awa ang nararamdaman ni Kelvin para sa kanya. I'm sorry that you need to go through this. Niyakap ni Kelvin si Vian habang tinatapik ang likod nito. Nakukonsensya ako, Kelvin. Maniwala ka. Humihingi ako ng tawad sa pagnanakaw ko. Pero ito lang ang nakakabuhay sa amin ng kapatid ko. Kailangan kong gawin ito para sa kinabukasan ni Sam. Shh! Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin ang totoo? Takot ako. Takot na takot. Ayokong iwanan mo ako dahil lang sa illegal na trabahong mayroon ako. Ayokong mawala ka, Kelvin. Pinunasan na Kelvin ang pisngi ni Vian. Gustong-gusto na niyang ilayo ang dalaga sa ganitong sitwasyon. Gusto niyang baguhin ang buhay ni Vian. In the right time, I'll get you out of here. Bulong nito sa tenga ni Vian. Paano? Basta, malalaman mo sa tamang panahon. Sa ngayon, umalis na muna tayo dito. Nagulat ang binata ng bitawan ni Vian ang kamay niya. At hindi ito sumama sa kanya. Sorry, Kelvin. Kailangan ko kumita ng pera. Bien. Kelvin, kailangan ko ang trabahong ito. Tinalikuran ni Vian si Kelvin kahit labag sa kalooban nito. Muling bumalik si Vian sa gawain nito, ang pagnanakaw. Malungkot na umuwi si Kelvin sa tahanan ng dalaga. Umuwi si Vian ng may dalang pera sa kanyang bulsa. Ito lang mahalaga para sa kanya sa ngayon. Kahit ba nakukonsensya ito, napansin din ng dalaga na hindi man lang siya binabati ng binata magmula nang makauwi ito. Aray! Naalarma si Vian nang marinig ang ungos ni Kelvin. Nang makita nitong nililinis ni Kelvin ang sariling sugat. Mabilis siyang lumapit sa binata. Tutulungan na kita. Ako nang magpapalit ng benda. Ako na, Vian. Baka may gagawin ka pa. Kelvin? Kaya ba nakukonsensya ka? Vian, kung nakukonsensya ka, itigil mo na. Dahil araw-araw mo lang din iisipin ang ginagawa mo. Napatayo si Vian sa inis. Pakiramdam niya ay hindi na siya naiintindihan ng binata. Tama na, Kelvin. Bien, hindi pa huli ang lahat. Tingin mo ba? May maipapakain ako kay Sam kung hindi ko gagawin ito? May babaunin ba siya sa school araw-araw? Makakakain ba siya ng mga gusto niya? Makakabili ba siya ng pang-project niya? Makakakumplay ba siya sa school works? Hindi, Kelvin. Hindi giginhawa ang buhay namin kapag hindi ako nagnakaw. Ate? Napatigil ang dalawa nang biglang sumulpot si Sam. Sam? Kanina ka pa ba dyan?
Bumilis ang tibok ng puso ni Vian sa kaba sapagkat hindi alam ni Sam ang tunay niyang trabaho. Nagnanakaw ka, ate? Lahat ng ginagastos natin ay galing sa nakaw? Sam, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Sana maintindihan niyo ako. Kailan pa, ate? Kailan pa nagsimula na pera ng ibang tao yung ginagastos ko? Mag-iisang taon na. Ate, akala ko ba maayos yung trabaho mo? Hindi ba tindera ka sa palengke? Sam, nabaon ako sa utang noong nagtitindera ako sa palengke. 200 lang ang sahod ko sa isang buong araw. Ang 100 ay napupunta sa baon mo. Paano pagkain natin? Tingin mo ba sasapat yon? Pero dahil sa ginagawa namin, nabayaran ko lahat ng utang ko at nakapagpagamot ka sa ospital. Bien, huminahon ka. Huwag mong sigawan ang kapatid mo. Hinawakan ni Kelvin ang braso ni Bien at pilit na pinapakalma ito. Napaluha si Sam sa kanyang narinig. Ngayon niya napagtanto na ginawa lamang ng ate niya yon para sa kanilang dalawa. Ginawa ko lang naman yon para sa atin. Napahagulgol si Bien sa bisig ni Kelvin. Sorry ate. Kinabukasan, habang payapang natutulog si Bien at Sam, maagang nagsimulang magluto si Kelvin ng kanilang makakain. Gusto niyang bumawi kay Bien. Kelvin? Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa labas. Malakas ang sigaw nito dahil para magising si Bien at Sam. Kelvin, where are you? Nabitawan ni Kelvin ang hawak niyang plato. Finally, it's over. Bulong ni Kelvin at binuksan ang pinto. Kelvin, sino sila? Takang tanong ni Bien nang makita nito ang mga armadong lalaki sa labas. Pare-pareho sila ng suot na tila ba isang uniform. Ang tagal ka naming hinanap, Kelvin. Mabilis siyang niyakap ng kanyang pinsan na si Roy. What happened to them? Tinutukoy ni Kelvin ang mga taong nagtatangka sa buhay niya. Nakakulong na. Wala nang panganib na nagbabadya sa buhay mo. Sumama ka na sa amin. Uuwi na tayo. Nilingon ni Kelvin sina Sam at Bien na nanonood lang sa kanila. May kasama akong uuwi, sabi ni Kelvin, sabay hawak sa kamay ni Sam at Bien. Sino sila? Silang tumulong sa akin, Roy. Sasama sila sa akin. Saan tayo pupunta? You'll know when we get there. Ngumiti si Kelvin sa dalaga. Sa wakas, ay may bibigyan na niya ang buhay na deserve nito. Nakarating sila sa isang malaking mansion. Manghang-mangha sina Bien at Sam dahil sa laki ng bahay ni Kelvin. Maraming kasambahay na sumalubong sa kanila at lahat sila ay binabati si Kelvin sa pagbabalik nito. Grabe, sobrang ganda. Para ako nasa loob ng mall. Sobrang laki. Ang daming paintings, ang daming halaman, ang high-tech ng mga appliances. Napaatras si Bien nang maramdaman ang hangin sa isang air multiplier fan. Wala itong LC, pero ang lakas ng buga ng hangin. Finally, I'm back home, sabi ni Kelvin. Hinawakan niya ang kamay ni Bien at dinala sa hagdanan. Umakyat sila at pinakita ni Kelvin ang mga silid. Kuya, pwedeng manood ng sine dito? Yup. That is an auditorium room. Bakit ang daming banyo? Tapos ang daming kwarto. Parang apartment ah. Pick one to be your room. Ano? Kelvin? Dito ba kami titira? Gulat na tanong ni Bien. Dito na kayo kasama ko. Sigurado ka ba? Oo, gusto kong maging masaya ka at hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na babalik sa dati mong trabaho. Kuya, dito na lang kwarto ko oh, ang ganda. May Xbox pa. Sigaw ni Sam sa saya. Sure. Tapos mamaya after lunch, mamimili tayo ng mga gamit ninyo. Yes. Thank you, kuya. Napangiti si Bien na makitang masaya ang kapatid niya. Hindi na rin niya tatanggihan ang grasya na ito. Let's go. I'll show you my room. Hawak kamay na pumasok sina Kelvin at Bien sa master's bedroom. Pansin ni Bien ang dilim nito sapagkat nakabagsak ang mga kortina ng bintana. Binuksan na Kelvin ang ilaw para lumiwanag. Napaawang naman ang labi ni Bien sa laki ng silid. Lalo na ang kama ni Kelvin na kasya ang 5 tao. Ang ganda! Hindi ko alam na dito ka pala nakatira.
Bakit hindi mo ko agad sinabi? Tanong ni Vian. I just wanna be safe. Baka kasi biglang magsumbong ka or whatsoever. I'm just so scared to tell you earlier. So, hindi ka nagtitiwala sa akin? It's not like that. Gusto mo maging safe. Sa akin ka tumira. May nangyari bang masama? Wala naman, di ba? Laki ng tiwala ko sa'yo pero ikaw, nag-aalinlangan ka pala. May tiwala ako sa'yo. Pero iniisip mong ilalaglag kita. Sana nung tumagal, sinabi mo na kaagad. Magugulat na lang ako dinala mo ako sa ganito. Vian, I'm really sorry. Tanging buntong hininga ang sinagot ni Vian. Lalabas na muna ako. Doon na lang din ako sa kwarto ni Sam. Can't you stay here? Dito ka na lang. Hinawakan ni Kelvin ang kamay ni Vian, dahilan para mapatingin ang dalaga sa binata. Kelvin, nakakatampo ka, alam mo ba yon? Pagmamaktol ni Vian. I know, babawi ako sa'yo. Hinawakan ni Kelvin ang pisngi ni Vian at agad na hinalikan ang labi nito. Hindi tumanggi ang dalaga sa halik nito. Napaya po si Vian sa matipunong braso ni Kelvin nang gumalang kami ng binati sa kanyang katawan. Init ang dala ng bawat haplos nito sa kanya. Naramdaman na lamang niya ang malambot na kama sa likuran nito. Kelvin, mahal kita. Mahal na mahal din kita, Vian. Naging buo ang desisyon nilang dalawa na pag-isahin ang kanilang mga katawan. Kinabukasan, gumising si Vian nang wala sa kanyang tabi ang binata. Hinanap niya ang binata ngunit hindi niya ito matagpuan. Hinahanap niyo po ba si Sir Kelvin? Tanong ng isang kasambahay na kasalukuyang nagpupunas ng malalaking wall decor. Opo. Maagang umalis si Sir. Pumunta sa trabaho niya. May hinandang almusal sa kusina. Kumain na kayo. Si Sam po? Nakita ninyo? Pumasok na po siya, ma'am. Hinatid po ng driver namin sa school niya. Po? Nakasasakyan pa? Hindi makapaniwalang sambit ni Vian. Opo, ma'am. Napangit ito. Hindi niya akalain na sa isang iglap ay mababago ang buhay niya, lalo na ang kapatid nito. Kahit ba hinahabol pa rin siya ng pagsisisi sa kanyang illegal na trabaho. Halos maiyak si Vian habang kumakain ng almusal nito. Ngayon ay nakakakain siya ng masarap, samot-saring pagkain. Ang nasa lamesa at pipili na lamang siya nang nais niyang kainin. Nakipagkilala si Vian sa mga kasambahay at nag-offer itong tumulong sa paglilinis ng bahay dahil wala naman siyang ginagawa. Ikaw pala ang dinadala ni Sir dito, sabi ng kasambahay na si Rose. Oo nga, may ex-girlfriend si Sir dati. Sobrang arte, tapos kung makapag-utos sa amin, daig pa si Sir. Sinong ex? Maganda ba siya? Anong pangalan? Nakalimutan ko na yung pangalan. 2 years ago na kasi yon. Pero mas maganda ka. Kasi yung ganda mo, natural lang. Samantalang yung ex ni Sir, puro pa parlor. Puro retokada pa. Isang araw namamaga ang mata noon dahil pinagawa ang ilong. Nagtawanan sila nang maalala ang nangyari na yon. Bigla namang napayo ko si Vian. Hindi hamak na mas mayaman at mas maayos ang buhay ng ex niya. Napapaisip siya kung bakit sa dinami-dami ay sa kanya pa nagkagusto si Kelvin. Ang mga magulang ba ni Kelvin? Magustuhan kaya ako? Wala na kasi si Madam, na mayapa na. Samantalang si Sir, nag-iisang anak lang nila. Bata pa kasi si Sir nang mawala ang mama niya. Tapos ang papa niya, medyo istrikto. Nakakatakot. Napuno ng kaba ang puso ni Vian. Natakot itong hindi siya magustuhan ng ama ni Kelvin. Naku, Vian, huwag ka nang mag-alala. Kapag nakita ka ni Sir kung gaano ka kabait, sigurado ako magugustuhan ka nun. Napangiti naman si Vian sa pagpapagaan ng loob niya. Pagsapit ng takip silim, habang nagpapaturo si Vian magluto sa kusina, ay isang malakas na sigaw ang kanyang narinig. Where's that woman? Sir Maniego? Nabilis ang mga kasambahay. Hindi sila mapakali at mabilis na lumabas ng kusina. Hindi alam ni Ben ang kanyang gagawin, kaya sumilip siya sa labas ng kusina at laking gulat nang makita si Kelvin kasama ang isang lalaking may edad na. Dad, stop! Nanlaki ang mga mata ni Ben.
Iyon palang ama ni Kelvin. Iniisip niya kung magpapakilala ba siya at magbibigay galang. Ngunit naunahan siya ng takot. Hindi ako papayag na kayo palagi ang masusunod. I'm already a grown-up man at wala kayong magagawa kung siya ang minamahal ko. Get that thief out of this house. Napaawang labi ni Bien sa kanyang narinig. Paano nalaman ng ama ni Kelvin ang kanyang lihim? No, Dad. Mahal ko siya at tanggap ko siya. Pwes ako? Hindi ko matatanggap na magkakanobya ka ng magnanakaw. Nagpatuloy ka ng kriminal sa bahay na to, Kelvin? Naramdaman ni Bien ang pagtulo ng luha niya. Sa oras na yon, gusto na lamang niya maglaho habang buhay niyang daladala ang parusa ng kasalanan niyang ginawa. Bawiin mo ang sinabi mo, Dad. Ano na lang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila na ang kinakasama mo sa bahay natin ay isang kriminal? Hindi siya kriminal. Sinisira mo lang ang reputasyon mo, Kelvin. Mag-isip ka. Sisirain mo ang future mo para sa babaeng yan? Umalis ka na, Dad. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Pagsisisihan mo rin hindi ka nakinig sa akin, Kelvin. Pinanood ni Bien na umalis ang ama ni Kelvin. Lumakad palabas ng kusina si Bien. At naging masama ang tingin sa kanya ng mga kasambahay. Napayuko si Bien at mabilis na pumanik sa hagdan. Bien! Hindi niya pinansin si Kelvin. Pagpasok nito sa silid, ay mabilis siyang napaluha. Bien, kausapin mo ako. Kelvin? Tama ang tatay mo. Hindi ka dapat nagpapasok ng kagaya ko dito. Mabilis na niyakap ni Kelvin si Bien. No, please. Huwag mo siyang pakinggan. Tandaan mong mahal na mahal kita. Handa ko siyang suwayin para sa'yo. Kelvin, hindi tayo bagay. Hindi ka nararapat para sa akin. Nasasabi mo lang yan. I know it's just because you are in pain. Hindi ako nababagay sa'yo. Napakataas mong tao. May karangalan ka. Mayaman ka. Kelvin, tapos ako? Kriminal? Hindi totoo yan. Totoo, Kelvin. Masisira lang ang kinabukasan mo dahil sa akin. Ayokong mangyari yon. Hindi ko matitiim na makita kang siraan ng ibang tao nang dahil lang sa akin. Hindi ako papayag na mangyari yon, Bien. Mahal na mahal kita. Ayokong magkaroon ng hadlang sa ating dalawa. Lumuhod si Kelvin sa harapan ni Bien. Napatigil si Bien sa pagluha nang makita niyang naglabas ng singsing si Kelvin. Hindi ito ang plano kong proposal but right now, I want to secure my love for you. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo na mahal kita. At kaya kong hamakin ang lahat para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Bien. Hindi ako susuko. Ikaw lang babaeng pakakasalan ko. Hinawakan ni Kelvin ang kamay ni Bien. Will you marry me? Nagdadalawang isip ang dalaga. Mahal nito si Kelvin ngunit natatakot siya sa mga posibleng mangyari pagkatapos nito. Mayroon siyang malaking tiwala sa binata. Oo, Kelvin. Gustong-gusto kong pakasalan ka. Nakangiti ang binata na isinusuot ang singsing sa daliri ni Bien. Sa wakas ay kanya na ang dalaga at hindi na niya ito bibitawan. Hinawakan ni Kelvin ang panga ni Bien at siniil ito ng halik. Napapikit naman ang dalaga at sumagot sa matatamis nitong halik. Mahal na mahal din kita, Kelvin. Akmang ihihiga ni Kelvin si Bien sa kama nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Ate? Kuya? Boses yun ni Sam. Sam! Binuksan ni Kelvin ang pinto. Magkasalubong ang kilay ni Sam na pumasok ng silid. Ate, bakit tayo pinag-uusapan ng mga katulong? Paano nila nalaman na magnanakaw ka? Napayo ko si Bien at hindi alam ang isasagot sa kanyang kapatid. My father investigated and got all of your information. Hindi ko akalain na gagawin niya yon. Na ipakilala ko sa kanya ang ate mo. Bumili ako ng singsing at nang sinabi ko sa kanya na pakakasalan ko ang ate mo, tumutol agad siya. Paano kami ni ate? Hindi ko kayo pababayaan. Pakakasalan ko pa rin ang ate mo. Dito pa rin kayo at... Paano ang papa mo, kuya? I'll take care of him and also the maids. I'm going to talk to them. Lumakad si Kelvin palabas ng silid at mabilis na pinuntahan ang mga kasambahay.
Ipinaliwanag niya ang naging sitwasyon ni Vian kung bakit niya ito nagawa. Kinumbinsi nito ang mga kasambahay na tratuhin ng tama si Vian at Sam. Kalakip na mga narinig nila. Lumapit si Vian kay Kelvin at yumapo sa braso nito. Salamat, Kelvin. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa amin ni Sam. Sorry din sa gulo na nagawa namin. Lalo na sa inyong mag-ama. I'll do everything for you, Vian. Lumipas ang ilang araw, naging maayos ang relasyon ng dalawa. Unti-unti na rin inaayos ni Kelvin ang papeles para sa kanilang kasal. Habang nasa opisina si Kelvin, ay bigla na lamang pumasok ang ama nito sa kanyang silid habang may hawak na papel. Ano to, Kelvin? Sigaw ng kanyang ama, nanlilisik ang mga mata nito dahilan para makaramdam ng takot ang binata. Dad? Ano yan? Nang makita ni Kelvin na schedule yun sa simbahan ng kasal nila, napayo ko ito dahil balak niya isekreto ito sa kanyang ama. Layuan mong babaeng yon o siya mismo ang lalayo sa iyo. Mas lalong natakot si Kelvin sa banta ng kanyang ama. At anong gagawin mo? Ipapapatay ko ang kapatid niya at kapag nalaman ng babaeng yon na kapamilya mo ang kumitil sa buhay ng kapatid niya, ay sigurado akong iiwanan ka niya. Handa akong ipakulong ka, Dad. Kung ganoon, handa rin akong ipakidnap ang babaeng mahal mo at pahirapan siya sa harapan mo. Alam mo makakaya kong gawin, Kelvin? Dahil ako ang iyong ama. Hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi nakapagtimpi si Kelvin at tinawakan ang kwelyo ng kanyang ama. Puno na ng galit ang puso nito. Kahit tumatanda na ako, marami pa rin akong kayang gawin. Kaya huwag mo akong mamaliitin. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Itinulak nito si Kelvin ng malakas, dahilan para mapaupo sa sahig ang binata. Dad, please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag na huwag mo silang gagalawin. Huwag mo silang sasaktan. Sambit ni Kelvin habang dahan-dahang lumuhod sa harapan ng ama nito. Hindi ko sila sasaktan. Basta lalayuan mo lang silang magkapatid. Itigil mo ang kahibangan mong pagpapakasal sa babaeng yon. Dad? Iyon lang ang tanging paraan, Kelvin. Kapag hindi mo ako sinunod, alam mo na kung anong mangyayari sa dalawang yon. Lumakad pa palayo ang ama nito habang walang nagawa si Kelvin, kundi ang lumuha. Napasigaw siya sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, patuloy sa pagpipinta si Vian habang hinihintay ang fiancé nito. Nagkaroon siya ng bagong hilig dahil nasa bahay lamang siya at walang ginagawa. Ma'am? Napatigil si Vian sa pagpipinta nang makita niya ang kasambahay na si Rose. Rose, pasok ka. Ma'am? Inuutos po ni Sir na hindi masabi ni Rose ang utos ng kanyang amo dahil hindi rin ito makapaniwala. Na ano, Rose? Ano po kasi? Sabi po ni Sir kani-kanina lang. Tumawag po sa amin. Anong sabi niya? Bakit sa akin? Wala siyang message. Hindi ko pa maintindihan si Sir kung bakit niya sinabi yon. Ang alin, Rose? Umalis na daw po kayo dito ni Sam. Ipinapahatid kayo ni Sir sa dati niyong bahay sa Quiapo. Nabitawan ni Vian ang hawak niyang paintbrush. Halos matumbay siya sa kanyang kinaupuan. Tila ba hindi na po proseso ng kanyang utak ang sinabi ng dalaga. Ano? Ma'am, kailangan niyo na pong umalis bago dumating si Sir. Kundi kami pong mapapagalitan. Tutulungan ko na kayo sa paghahakot ng gamit. Rose? Hindi. Hindi niya masasabi yon. Baka hindi si Calvin yon. Mabilis na kinuha ni Vian ang kanyang cellphone para tawagan si Kelvin. Malakas ang tibok ng puso nito habang naghihintay na sagutin ni Kelvin ang tawag niya. Kelvin? Vian, just go. Ihatid kayo ng driver namin. Kelvin, bakit? Anong problema? Napaluha ang dalaga sa sakit. Nang kanyang narinig mula kay Kelvin, umalis ka na, Vian. Sorry, hindi ko na matutupad ang pangako ko sa'yo. Kelvin, mag-usap muna tayo. Sige na, umalis na kayo. Paano ang kasal? Kalimutan mo na. Kalimutan mo na rin nagkakilala tayo. Napaluhod si Vian sa sahig dahil sa kanyang narinig
Tila ba ibang tao ang kanyang kausap? Bien? Niyakap ni Rose si Bien. Habang lumuluha ito, wala siyang nagawa kundi ang mag-impake at umalis kasama si Sam. Ate, bakit kayo naghiwalay ni Kuya? Tanong ni Sam habang nasa biyahe sila pa uwi sa Quiapo. Hindi na niya ako gustong makasama, Sam. Tahan na ate. Ilang oras na umiyak si Bien. Wala siyang maramdaman kundi sakit. Lumipas ang isang linggoy, walang kabuhay-buhay si Bien. At araw-araw iniisip kung ano nga ba ang dahilan ni Kelvin para iwanan siya nito. Ate, nagtimpla ako ng kape. Nagsideline ako kay Aling Esther. Magwawalis ako sa bakuran niya tapos bibigyan niya daw ako ng pera. Para naman may pangkain tayo habang wala ka pang trabaho. Ate, nakikinig ka ba? Oo. Nanghihinang bumangon si Bien sa kama. Naramdaman kaagad ni Bien ang pag-ikot ng kanyang paningin at bigla na lamang itong natumba sa harapan ng kapatid niya. Sa takot ni Sam, ay agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Tinulungan siya ng mga kakilala ng ate niya na dalhin ito sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ate! Naiiyak si Sam sa kalagayan ng ate niya. Pinapanood niya lamang ang kapatid nitong nakahiga sa kama habang walang malay. Kaano-ano ka ni Bien Ramos? Kapatid niya po ako. Kamusta po ang lagay ng ate ko? Sam? Nasaan tayo? Dinilat ni Bien ang mga mata nito. Miss Bien Ramos, congratulations po. Buntis kayo. Here's the lab results. Tila ba gumulo ang mundo ni Bien nang malaman ang balita ng nurse. Lumipas ang 6 na taon. Hindi mapakali si Kelvin sa kanyang upuan. Gusto niya hanapin ulit si Bien matapos niyang makita na may anak na pala ito. Malaki ng bata, kaya niisip niya kung baka anak pala niya ito. Sir, should we proceed? Napatigil si Kelvin sa pag-iisip nang magsalita ang presenter sa kanyang harapan. Nakalimutan na nitong nasa isang meeting siya. Wait, stop. Can we continue this tomorrow? I really have to go. Sir, wala po kayong emergency meeting ng oras na ito. Singit ng sekretary ni Kelvin. I don't care. Ipag-drive mo ako. May hahanapin tayo. Sino po, sir? Si Bien. Bien? Akala ko po ba ayaw na ninyo makarinig ng kahit anong balita mula sa kanya? No. Nakita ko siya kahapon. She had a kid. Malaki na yung bata. Kailangan kong malaman kung sa akin ba yon o hindi. Sige po, sir. Patakbo silang nagtungo sa parking lot. Puno ng kaba ang puso ni Kelvin. Pupunta sila sa Quiapo at magbabaka sakali na baka naroon pa rin si Bien. Drive faster! Bulalas ni Kelvin. Buong gabi siyang hindi pinatulog nang kakaisip sa dalaga. Buong akala niya ay habang buhay na niya itong hindi makikita. Kahit na 6 na taon na ang lumipas, ay dala-dala niya pa rin ang pag-ibig nilang hindi na naig dahil sa kanyang ama. Ngunit ngayong yung maunang ama ni Kelvin, ay nagkaroon siya ng pag-asa. Bien? Sumigaw si Kelvin kahit nasa labas pa lamang siya ng kanto patungo sa bahay ni Bien. Natatandaan pa rin ni Kelvin ang daan kahit na ang daming nagbago. Umayos ang sementadong kalsada at nawala ng mga tagpi-tagping bahay. Bien! Tricycle! Nagulat si Kelvin nang makita niya si Bien na palabas ng isang bahay. Kasunod dito ang kanyang kapatid na nagbago na ang itsura. Tumangka dito at kumisig. Buhati sa mga anak ni Bien. Kelvin? Nagkagulatan ang dalawa nang makita nilang isa't isa. Anong nangyari? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Tumabi ka sa dadaanan namin. Sumakay na kayo sa kotse ko. Dadalhin natin siya sa ospital. Hindi na nagdalawang isip pa si Bien dahil takot na takot siya. Dumadalas ang panghihina ng katawan ng kanyang anak. Minsan ay nahihirapan itong huminga. Ate? Sigurado ka bang sasama tayo sa kanya? Sigaw ni Sam. Sam, kailangan nating madala si Kyla sa ospital. Nag-aalalang sigaw ni Bien. Naupo sa box si Kelvin at kinuha si Kyla sa bisig ni Sam. Tumabi kaagad si Bien sa anak nito at inihiga sa dibdib niya. Sumakay na lamang sa passenger seat si Sam. Drive faster! Sa ospital tayo! Sigaw ni Kelvin sa sekretary niya. Habang nasa sasakyan ay nakatitig lamang si Kelvin kay Bien. Nakita niyang tumutulo ang luha nito habang hawak ang pisngi ng anak niya.
Gustong-gustong tanungin ni Kelvin si Bien, ngunit alam niyang hindi ngayon ang tamang oras. Nandito na tayo. Sam, tumawag ka ng nurse. Ako nang kakarga kay Kayla. Hindi pinansin ni Kelvin si Bien at si Kelvin pa rin ang bumuhat sa bata. Dinala kagad si Kayla sa emergency room. Walang nagawa ang tatlo kundi maghintay sa waiting area. Naupo sila sa mga upuang magkakatabi doon. Habang taimtim na nagdarasal si Bien, ay nawakan ni Kelvin ang kamay niya. Ano ba? Bien? Can we talk? Hindi ngayon, Kelvin. Nasa panganib ang buhay ng anak ko. I know, and I'll do everything to help you. Tama nang itinulong mo sa paghatid sa amin dito. Bien, please. Kelvin naman. Sino ang kamag-anak ng bata? Ako po. Napatayo si Bien. Kamusta ang anak ko? Her anemia is severe, ma'am. Kailan pa siya huling napa-check up? May gamot bang ibinigay para sa kanya? Wala po, Doc. Ngayon ko pa lang siya dinala sa ospital. Ma'am, kung napapabayaan po ang kalagayan ng bata, ay pwedeng magkaroon ito ng komplikasyon. At baka lalo pang lumala ang sakit ng bata. Doc, ano pang pwede namin gawin? Tanong ni Sam. Kailangan ninyong humanap ng blood donor. She needs blood or else, her heart will be at risk. Maaring humantong sa heart failure. I think the anemia is inborn. Mula pagkabata. Does she have records of vaccines? Doc, hindi kasi kumpleto ang bakuna niya. The cause may also come from the mother. Habang ipinagbubuntis mo siya, maaring hindi healthy ang mga kinakain mo. Napayo ko si Bien. Nagsisisi siya sa kanyang pagkukulang. Dahil sa kapos sila sa pera, ay nahahayaan niyang gutom siya habang nagbubuntis. Cure her as soon as possible. We're ready to pay for everything basta gumaling lang ang bata. Napatingin si Bien kay Kelvin. Bakas ang pag-aalala nito sa bata. Paano pa kaya kapag nalaman niya ang anak niya ito? As of now, we don't have a stock of A+. Na blood type. Ako, kuhanan mo ako ng dugo, Doc. A+ ang dugo ko. You're not a relative. Bawal pong mag-donate ng dugo sa kadugo. Kung hindi naman kayo blood related, pwede naming itest ang dugo mo kung compatible sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Bien. Tila ba malalamig na pawis ang lumabas sa kanyang balat. Akmang papasok na sa isang kwarto si Doktora at Kelvin nang hawakan niya ang braso ni Kelvin. Doc? Hindi siya pwede. At bakit? Blood related sila. Pakiramdam ni Kelvin ay huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Bien. It's fine. We can find another donor. Ate, bakit mo sinabi? Please, Sam, humanap ka ng donor. Sige, ate. Bien, anak natin si Kayla. Kelvin, mahabang kwento. Sagutin mo ang tanong ko. Huwag tayo dito mag-usap. Mabilis na hinila na Kelvin ang braso ni Bien patungo sa parking lot kung saan walang tao. Ano? Sumagot ka. Oo, Kelvin. Nabuntis mo nga ako. Masaya ka na? Nalaman mo na ang totoo? Napamura sa Kelvin. Nagulat pa si Bien nang biglang suntukin ni Kelvin ang pader. Nakaharap nila. Kitang-kita ni Bien ang pagdugo ng kamao nito. Kelvin! Ang tanga-tanga ko. Bigla na lang sinampal ni Kelvin ang kanyang sarili. Napalahod dito sa simento at tapaluha. Kelvin! Hindi ko dapat kayo pinabayaan. I'm very sorry. Habang buhay kong pagsisisihan ang lahat, lumuluhang sambit ni Kelvin. Kinaya namin, Kelvin. Kinaya kong lahat mag-isa. Hindi kita kinailangan. Bien, takot na takot ako nung araw na yon. Gustong-gusto kong ipaglaban ang relasyon natin kay Dad pero ano, Kelvin? Pinagbantaan niya ang buhay niyo ni Sam. Wala akong nagawa, Bien. Knowing my father, he's a very dangerous person. Takot na takot akong totohanin ni Dad ang bantaan niya sa inyo. Napaawang ang labi ni Bien sa kanyang nalaman. Walang araw na hindi kita iniisip, Bien.
Gustong-gusto kitang balikan pero nahihiya ako pagkatapos ng ginawa ko. Hanggang sa makita nga kita kahapon, doon sa mall. Huminto ulit ang mundo ko dahil ikaw pa rin, Bien. Ikaw lang nilalaman ng puso ko. Kelvin, sana malaman mo rin kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Nawalan ako ng ganang mabuhay pero noong dumating si Kyla, binigyan niya ako ng dahilan para magpatuloy. Nakapagtrabaho ko sa matinong kumpanya kahit mababa ang sahod. Nagawa kong maglinis ng banyo para magkapera. Nagawa kong hindi matulog para makahanap ng pera. Hindi kita kinailangan, Kelvin. Pero ako, Bien, araw-araw kitang hinahanap. Dahil araw-araw kitang kailangan. 6 na taon na, Kelvin. 6 na taon na pero ikaw pa rin. 6 na taon na pero wala kang ginawa sa loob ng 6 na taon. I'm sorry. Hayaan mo akong bumawi. Parang awa mo na, please. Give me another chance. Kelvin? Lumuhod si Kelvin sa harapan ni Bien. Napansin niyang pinagtitinginan na sila ng mga tao. Nagmamakaawa ako sa'yo, Bien. Oo na. Tumayo ka dyan. Mabilis na niyakap ni Kelvin si Bien. Napakatagal niyang nangulila dito. Sa wakas, ay makakapiling niyang muli ang babaeng pinakamamahal niya. Ate, nakahanap na ng dugo pero kailangan bayaran. Kahit magkano pa yan, I'll do everything for my daughter. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan? Matapos mo kaming palayasin dati? Hindi mo alam ang mga ginawa ni ate para lang mabuhay si Kyla. Akmang susugurin ni Sam si Kelvin, pero pumbagit na si Bien. Sam, tama na. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Ano? Hindi deserve ng lalaking yan ang second chance, ate. Sam, tama na. I'm really sorry, Sam. Alam ko balang araw maiintindihan mo rin. Pagkatapos mong mawala ng ilang taon, bigla kang magpapakaama kay Kyla? Wala ka nga tuwing mahihimatay si ate dahil buntis siya. Wala ka noong nababaon kami sa utang para lang maipanggata si Kyla. I'm sorry. Kumalma ka na, Sam. Hinila ni Bien si Sam papasok ng ospital. Tuluyang napagamot si Kyla. Ikinuha ito ng isang private room habang nagpapahinga. Kailangan pa rin ng bata na makonfine upang mabantayan ang kalagayan nito. Nagpaalam naman si Sam na papasok sa universidad na kanyang pinapasukan. Dahilan para maiwan lamang si Bien, Kelvin, at Kyla sa loob ng silid. Sam, magpahatid ka na sa sekretary ko. Then bago ka bumalik dito, bumili ka ng lunch. Yes, sir. Kinuha ng sekretary ni Kelvin ang isa sa mga card nito. Ayoko. Hindi ako magpapahatid. Huwag ka nang magmatigas, Sam. Walang nagawa si Sam, kundi sumama sa sekretary ni Kelvin. Hindi ko masisisi si Sam kung bakit galit na galit siya sa'yo. Sobra mo siyang nasaktan noon. Alam ko, Bien. Handa akong gawin ang lahat para maitama ko ang mga maling nagawa ko. Hindi ganoon kadali yun, Kelvin. Unti-untiin ko, Bien. Mahal pa rin kita. Fiancé pa rin kita, di ba? Nasa'yo pa rin ang singsing. Tanong ni Kelvin. Napabuntong hininga si Bien. Wala na ang singsing na yon. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Bien, hinawakan ni Kelvin ang kamay ni Bien. Sorry, naisanla ko ang singsing noong gipit na gipit kami. Tumango si Kelvin. Akala ni Bien ay magagalit ito. Ngunit naiintindihan siya ni Kelvin. I can buy you a new one. Wala nang hadlang sa pag-iibigan natin. Basta sabihin mo lang na mahal mo pa ako. Pakakasalan kita, Bien. Kelvin? Napaluha si Bien dahil hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Naglalaban ang pagmamahal niya at galit sa binata. Mama, sino po siya? Nagulat si Bien nang magising ang anak nila. Kyla? Kamusta ang nararamdaman mo, anak? Mabilis na hinawakan ni Kelvin ang ulo ni Kyla at hinawi ang buhok nito. Anak? Hindi po ba kayo yung nakita ko sa mall? Bakit anak pa ang tawag niyo sa akin? Anak? Sorry kung ngayon lang ako dumating. Alam kong napakatagal kong nawala. Hayaan mo sana akong bumawi sa'yo. Mama,
Tumingin si Kyla kay Vian at tila ba humihingi ng kapaliwanagan. Anak, siyang nawawala mong papa. Ngayon lang ulit siya bumalik dito sa Pilipinas. Ganoon po ba? Kailan pa po kayo nakabalik, papa? Napangiti si Kyla. Bakit ano bang alam ni Kyla sa akin? Nagtatakang tanong ni Kelvin. Sa totoo lang, simula bata siya, sinabi namin na sa ibang bansa ka at nawawala. Hindi ka pa nakakabalik. Palagi niyang tinatanong sa akin, Kelvin. Anak, hindi na mawawala si Papa. Dito na ako palagi sa tabi mo. Niyakap ni Kelvin ang bata. Papa, anong ginawa mo sa ibang bansa? Nagtrabaho kasi ako para maibili kita ng mga gusto mo. Ano bang favorite mong pagkain? Ice cream po, Papa. Gusto mo bang kumain tayo ng ice cream paglabas mo dito sa ospital? Sabi ni Kelvin. Opo, Papa. Sige, basta magpagaling ka ha. Para paglabas natin dito, kakain tayo ng madaming ice cream. Napangiti si Vian. Hindi niya akalain na darating pa ang araw na magkikita silang mag-ama. Matagal na nangulila sa ama ang kanyang anak. At makukonsensya lamang si Vian kung ipagkakait niya ito, lalo na ngayon, at nakikita niya masaya si Kyla na may papa na ito. Patuloy sa pagkukwentuhan ng dalawa, tuwang-tuwa naman si Kelvin dahil napakabibo pala ng anak niya. Maraming kwento, kahit ang tagal nilang hindi nagkita, pakiramdam ni Kelvin ay napakalapit nila sa isa't isa. Lumipas ang isang linggo, nakalabas na ng ospital si Kyla. Inuwi ni Kelvin ang mag-ina niya sa kanyang biniling bagong bahay. Sapat lamang ang laki nito para sa isang pamilya at mayroon lamang 2 palapag. 5 kwarto para sa mga anak nito at isang master's bedroom para sa kanya. Iniwan na niya ang bahay ng kanyang magulang na mansion kung saan siya tumira dati. Kelvin, sigurado ka bang titira kami dito? Ano na lang sasabihin nila kapag nalaman nilang may anak ka na pala? Tapos ang reputasyon mo. Bien, wala na akong pakialam ngayon kung anong maaaring mawala sa akin. Basta huwag lang kayo ng anak ko ang mawala ulit. I was scared back then, but now, I am fearless. Napangiti si Bien sa sinabi ng binata. Tuwang-tuwa naman si Kyla sa bago nilang bahay. Tumatakbo pa ikot-ikot si Kyla habang sinusuri ang mga kagamitan. Let's go upstairs. Pumili ka ng kwarto mo, Kyla. Sabay-sabay silang tatlong pumunta sa second floor. Habang namimili sa Kyla ng silid, ay dumiretso si Kelvin sa master's bedroom. Pagbukas ng ilaw ay tumambad kay Vian ang pamilyar na painting. Yan ang painting na ginawa mo noong araw na pinaalis kita dahil natakot ako kay Dad. Naitabi mo pa pala yan. Palagi ko yan tinitingnan at ikaw lang ang naalala ko. Napatitig si Vian sa mga mata ni Kelvin. Tila ba nangungusap ang mga mata nila? Dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Vian. Huwag mo sana kaming paasahin, Kelvin. Naniniwala akong babawi ka. Papatunayan ko, Vian. Marry me. Nanlaki ang mga mata ni Vian. Tila ba ang bilis ng mga pangyayari para sa kanya? Kelvin, mahal pa rin kita. Pero natatakot ako. Papawiin ko ang lahat ng takot na nararamdaman mo. Pakasalan mo lang ako. Hinawakan ni Kelvin ang pisngi ni Vian. Dahan-dahang lumapat ang labi nito at hindi naman tinanggihan ni Vian ang halik na ibinigay ni Kelvin. Napahinto lamang ang dalawa nang biglang sumigaw si Kyla. Mama! Papa! Kyla? Mama, ano pong ginagawa nyo? Dito po ba ang kwarto nyo? Pwede po ba ako dito matulog? Sure, anak. Lumipas ang 1 buwan. Dumating na ang araw nilang hinintay. Ang araw ng kanilang kasal. Habang hawak ni Vian ang bouquet ay hindi niya maiwasang hindi maiyak sa harapan ni Kelvin. Do you, Vian Ramos, take Kelvin Madrigal to be your wedded husband, to cherish in love and in friendship, in strength and in weakness, in success and in disappointment, to love him faithfully, today, tomorrow, and for as long as the two of you shall live? I do. Do you, Kelvin Madrigal, take Vian Ramos to be your wedded wife, to cherish in love, and in friendship,
in strength and in weakness, in success and in disappointment, to love Him faithfully today, tomorrow, and for as long as the two of you shall live. I do, Father. I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Dahan-dahang lumapit si Kelvin kay Vian at isang halik na puno ng pagmamahal ang natanggap nito sa asawa. Masigabong palakpakan ang narinig nila mula sa mga taong dumalo ng kanilang kasal. Mahal na mahal kita, Vian Madrigal. Mahal na mahal din kita, Kelvin. Yehey! Kasal na ang mama at papa ko.